sabi nila, ano daw, improvement of the race daw yan. Maganda ang nanay, mas maganda ang anak. Pero sa amin, hindi ganyan ang nangyari. Alam niyo po, mas maganda ang nanay ko kesa sa akin. Nasaan na yung... Yan. Babay-babay ka, ma. Yan. Kung ako ay 31 years old lang, ang nanay ko po ay 47 years old lang po. Yan. Teenage pregnancy po ang nangyari. Biro lang, ha? Baka meron na naman dyan mga ayaw umintindi at hindi pinipilit na mali ang nasabi. Yan po ang nanay ko. Kahapon, binisita namin si Pangulong Rodrigo Duterte. Masaya siya, nagtanong naman siya, i-update ko naman na siya. Ano nang mangyayari sa oath-taking ng mga nanalo sa Davao City, ano na ang oath-taking ng mga senators, at ano mangyayari sa July, sa August, sa September, sa mga kailangan namin gawin na trabaho sa Office of the Vice President at sa Davao City. Yan po ang mga updates. Pinaabot ko din sa kanya. Sabi ko, kung makapunta ka bukas, ay meron kaming rally para sa iyo at invited ka. Marami sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar ng mundo darating bukas para magdasal, para magpasalamat at para ipanawagan sa ICC na ibalik ninyo ang aming pinakamamahal na Tatay Digong. Alam niyo po, kayong lahat ay nandito sa the Netherlands, sa iba't ibang bansa sa Europa o sa ibang continent. Dahil, bakit? Naghanap kayo ng oportunidad para sa sarili ninyo at para sa pamilya ninyo. Hindi po ba nakakalungkot yon para sa isang bayan na ang mga tao ay umaalis? Dahil unang-una walang trabaho. At kung meron ng trabaho na makita, ay kakapiranggot yung sweldo. Walang pabahay na kaya ng mga tao. Walang healthcare. Napakaganda ng healthcare ninyo dito sa Europa. Doon sa atin, alam nyo ba, di ba? Ang pamilya napupuno sa utang kapag nagkakasakit yung nanay, yung tatay, yung kapatid, yung anak. Nakakalungkot na ganun yung bayan natin. Di ba po ba dapat ang pangarap natin, ang vision natin, ang plano natin ay papunta doon sa kung ano yung nakikita at pinunta natin dito sa Europa. Pero hindi nangyayari yun. Dahil unang-una sa ating politika. Lahat na lang puro politika, lahat na lang puro dole out, lahat na lang survival ng isang politiko. At ang kanyang pamamaraan para siya ay ma-re-elect na naman, mabalik na naman sa pwesto, ma-re-elect na naman. Pero kung makita mo, ay napakabagal ng pag-usad ng bayan o kung meron mang nakikita na pagbabago sa ating bayan. Kaya napakahalaga, mga kababayan, na tinutulak natin ang ating mga leaders na ibigay ang karapat-dapat na serbisyo sa taong bayan at sa bayan. Hindi mahirap hanapin, hindi mahirap tingnan, hindi mahirap tanungin kung ano ba yung karapat-dapat. Dahil nakikita natin yan sa ibang bansa. Nakikita natin sa Europe, nakikita natin sa Japan, nakikita natin sa Australia, sa Taiwan, sa Qatar, galing akong Qatar.
nakikita natin. Pero bakit hindi natin nakikita sa ating bayan? Diba? Hindi ko sinasabi na maswerte kayo kasi nandito kayo. Dahil marami sa inyo, hindi nyo naman dala yung pamilya ninyo eh. Yung iba, oo, nadadala nila ang asawa nila, ang anak nila. Pero yung iba, nandoon yung pamilya nila. At sila yung naghahanap buhay dito, naninigurado na makatapos, makapag-aral yung nandoon, may bahay, may kinakain, may nabibili ang gamit at mga pangangailangan. Kaya kailangan talaga itulak natin at hingiin natin sa gobyerno. Ibigay ninyo ang karapat-dapat at ibigay ninyo ang nakikita namin sa ibang bayan dito sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Dahil masakit na kailangan umalis ng ating mga kababayan. At masakit din sa mga naiiwan doon, tulad namin, na wala kaming mapupuntahan dahil wala namang kaming bahay sa ibang bayan, sa ibang bansa, sa ibang lugar. Nandun lang kami, nandoon ang aming mga anak at nakikita namin araw-araw. Bakit ganito sa Pilipinas? Bakit doon sa ibang bansa? Dahil alam nyo ba? Alam nyo naman kasi nakikita nyo ako. Naglalakad lang ako dito. At kung nagmamadali, nagbabas, nagtatram. Bakit doon sa atin, sa Pilipinas, sasakay ka lang ng bus, bakit parang makikipag-agaw buhay ka? Nag-aagaw buhay ka. Sasakay ka lang ng bus. Diba? Ang daming namamatay sa tricycle. Nababangga, nang-hold up. Bakit? Basta lagi. Masakit sa akin. Lalo na, kagagaling ko lang sa Qatar, ma'am. So doon sa Qatar, meron silang national ID. Sabi nila sa akin, lahat ng pangangailangan nila nandoon sa loob ng national ID nila. Ganito din sa iba't ibang bansa, diba? Nandoon na lahat. Healthcare mo, driver's license mo, utang mo nandoon. Diba? Nakikita yung utang mo. Nakikita doon kung nahuli ka na ba o hindi. Nakikita doon lahat. Nakita. At pupunta ka sa hospital ko, ayan ang health card ko, babayaran yan ng gobyerno ang aking pagpapagamot. Doon sa atin sa Pilipinas, may nagkasakit. Takbo, dito, congressman pahingi. Ako dito, mayor pahingi. Takbo dito, konsehala pahingi. Tapos, pagpunta mo sa PhilHealth, 2,000. Ibigay sa iyo. Wala nang pera PhilHealth. Gusto natin ng mas maganda na kinabukasan para sa ating bayan. Hindi tayo titigil, ICC, balik nyo sa amin, si Duterte. Hindi tayo titigil na paghingi sa ating gobyerno na ibigay ninyo ang karapat-dapat na nakikita namin para sa aming bayan. Dahil nakikita namin sa ibang bayan yon, ibig sabihin, pwedeng mangyari yan. Dahil nakikita namin sa iba. Dito, ang taxes nababalik sa social services. Sa Qatar, wala silang taxes. Baka may mag-isip sa inyo lumipat ng Qatar. Wala silang taxes doon. Walang deductions at all. Pero libre lahat. Dahil, ano ba, ang treasure o kayamanan ng isang bayan ay hindi ang mga politiko. Ang kayamanan ng isang bayan ay ang mga mamamayan. Kaya dapat nauuna ang mamamayan.
bayan bago ang politiko. Dahil ang trabaho ng politiko ay ibigay kung ano ang karapat-dapat sa bayan at sa mga mamamayan. Kaya huwag ninyong kalimutan sa araw na ito, May 31, pagpapasalamat sa Diyos, pananawagan sa ICC, huwag tigilan hanggang hindi ibalik yan. Patay-digong natin. At pangatlo, panawagan, demand sa gobyerno ng Pilipinas. Ibigay ninyo kung ano yung karapat-dapat para sa taong bayan at sa bayan. Yaan ang tatlong mensahe na kailangan natin isa puso at isa isip lagi. Na kahit saan man tayo pumunta, ay kailangan natin magkaisa. Nagawin at magkaisa sa panawagan at magkaisa sa demand natin sa ICC at sa ating pamahalaan. Hindi po mahalaga ang reconciliation. Bakit ba? Bakit po mayroong reconciliation? Mahalaga ba ang problema natin na personal? Diba mahalaga ba ang away nating dalawa, ma'am? Hindi. Ano bang pakialam ng mga naghihirap, nagugutom, hindi makapag-aral sa away nating dalawa? Unahin natin ang trabaho at unahin natin ang pangangailangan ng taong bayan. Yaan yung trabaho nating lahat bilang mga mamamayan at mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayan. Yan po ang kailangan nating gawin. Isa puso, isa isip. Yes, ma'am. Ilagay natin yan lagi sa isip. Ilagay natin yan lagi sa ating, ipasok natin yan sa ating puso. Kaya kahit saan man tayo pumunta, alam natin kung anong sasabihin natin sa lahat ng lahi. Hoy, ICC, unang-una, ibalot nyo yan. Pangalawa, oy, kami pala yun, nasa gobyerno ng Pilipinas. Oy, Inday Sara, magtrabaho. Huwag na yan, unahin yung pakikipag-away. Personal na mga problema ng mga politiko. Yan po ang kailangan natin gawin at yan ang ating panawagan. Alam niyo po, madami ang nag-celebrate ng May 31 dahil birthday ni Sir. Ay, go on, Sir. Marami ang naghanda. Nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil merong 3 lechon sa loob para daw sa inyong lahat. At merong 300 na cupcakes galing kay Senator Amy para daw sa inyong lahat. Sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar sa mundo, madami ang nagpa-party at nagpa-Thanksgiving. Marami ang nagpa-feeding at nagpakain sa mga gutom. Marami ang namigay at nag-share ng blessings nila sa iba't ibang mga kababayan natin doon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At marami ang nagbigay ng kanilang mga birthday wish. Alam niyo po, ang wish ko ngayon na birthday ko ay ngayong 28 years old na ako. Kanina 32, then naging 31. Ngayon naging 28 na. Pagkatapos ko dito, ay hindi na lang talaga yan, sir. 15 years old. Ngayong araw na 28 years old ako, unang-una, sana ay bigyan kayo lahat. Lahat ng Pilipino sa buong mundo ay bigyan ng Diyos ng magandang kalusugan. Good health. At pangalawang birthday wish ko ay sana lahat ng birthday wishes ninyo para sa akin ay ibigay din sa inyo ng Diyos. Papasalamat po ako sa kasiyahan ninyo sa araw na ito dahil meron tayong sineselebrate pero nalulungkot din tayo dahil hindi natin kasama
si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na sana ay sa susunod na May 31 ay makita ninyong naglalakad na siya, nakalaya at maka-attend ng mga birthday at celebration at makabalik na siya sa Davao City bilang mayor ng siyudad ng Davao. Yes, ma'am. Sabi nga nung mga Qatar, ma'am, sana naman bago pa sa pag-uwi daw ni Pangulong Duterte ay dumaan siya ng Qatar. So sana din na pag siya ay nakalaya ay pwede siyang mag-program muna dito. Sa The Hague bago siya bumiyahe pauwi sa Pilipinas. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran. Sa kuya ko nakakanta ng Duterte pa rin. Background check muna, then we will have photo ops with the Vice President. Doon. Tapos, pagkatapos yung picture... Nakalive ka pa, nakalive. Yes, nakalive ka. Exclusively for photo only. Pagtapos ng picture, dito kayo exit. Okay? Basta ka dyan yung madali ko. Ha? Enjoy 100 pesos off with code